Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ngayon nitong ating tinatalakay tungkol sa Panginoong Hesukristo na siya po ay hindi tao. Hanggang nakarating tayo doon sa sinasabi ng Iglesia ni Manalo na yun daw 7 tatak sa Apokalipsis, yun daw po ay 7 buko ng panahon. Wala po sa Biblia ang buko ng panahon. Imbento lang po yun. Yun daw 7 tatak, 7 buko raw ng panahon yun. 7 buko ng panahong Kristiyano. Ayan. At ang ibig sabihin, nung panahong Kristiyano raw ay mula sa pagkasilang ni Kristo hanggang sa araw ng paghuhukom. Mula nang isilang si Kristo sa lupa hanggang sa pagdating ng araw ng paghukom, yan daw po ang 7 buko. Ayan, parte na yan. No? Ikatlo, pakibasa mo yon kapatid na Daniel. Ikatlo, panahong Kristiyano mula sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa kanyang ikalawang pagparito. Ang panahong Kristiyano ay hinati sa 7 peryodo o buko. Bawat katapusan ng peryodo o buko ng panahon, ito'y tinatawag na tatak. Kaya't mula sa pagsilang ni Kristo hanggang sa kanyang ikalawang pagparito, sa makatwid, ang buong panahong Kristiyano ay nahahati sa 7 tatak. Apokalipsis 5:1-2, sa bawat buko ng panahon o tatak, may pangyayaring magaganap sa kasaysayan ng Iglesia ni Kristo mula sa Jerusalem. Ang magiging kalagayan ng tao sa pagsamba sa Diyos matapos matalikod sa tunay na Iglesia ni Kristo. At gayon din. Ayan, diyan makikita natin, hindi naman siguro mahirap unawain, yun daw panahong Kristiyano mula sa pagkasilang ni Kristo hanggang sa kanyang ikalawang pagparito. Nahahati raw yon sa mga 7 tatak. Yun daw 7 tatak, yun ay buko. Sa bawat buko ng panahon o tatak, yun daw ay mga period of time. Buko ng panahon, buko. Ang alam ko kasi buko yun, tubo eh. Pag natapos na yung isang buko, malambot yun, masarap pangusin. Pagdating dun sa isang buko, mapapagod ka ng matigas kasi yung buko eh. Yung mga hati-hati ng tubo. Pero sa Biblia po, wala naman salitang buko ng panahon. Wala po yan. Wala pong mababasang may buko ang panahon. At hindi totoo na yung mula sa pagkasilang ni Kristo at hanggang sa araw ng kanyang ikalawa raw na pagparito, yun daw po ang 7 tatak. Mula sa pagkabuko, ginawa nilang tatak. At yan po ang ating pag-aaralan. Yan daw pong mga tatak na yan, mga pangyayari, yung sinasabi nila doon sa binasa ng kapatid na Daniel. Ang bawat tatak daw, sa bawat buko ng panahon o tatak, may pangyayaring magaganap sa kasaysayan ng Iglesia ni Kristo. Yan ang sabi nila. Tingnan po natin kung totoo. Mga kapatid na Iglesia ni Kristo, mag-aral po tayo. Huwag niyong pairalin yung inyong galit kayo, wala naman akong ginawang masama sa inyo. Kung nakikinig din lang kayo, bigyan niyo ng pansin. Baka sakali mabuksan ang isip ninyo. Kasi natitiyak ko po, mali ang itinuro na yan sa inyo na ang panahon, hinati sa 7 buko ang panahong Kristiyano. Hindi po totoo yun. Actually, ang Apokalipsis po, yung mga hulang sinasabi dyan, hindi mula sa pagkasilang ni Kristo. Yung mga hulang nakasulat dyan, mula sa pagkamatay ni Kristo. Doon po mag-uumpisa yung mga hula na yan. Mula sa pagkamatay niya, pagkabuhay na maguli hanggang sa pagpanhik niya sa langit. Pag nasa langit na siya, kagaya nung anyo 99
6, doon ipinasulat ng Diyos kay Juan ang libro ng Apokalipsis. Nang isulat po yan, year 96 AD, nang isulat ni Juan. Kaya yung makikitang pangyayari dyan, hindi mula nung ipanganak si Kristo. At yan po ay ating patutunayan ngayon. Umpisahan po natin ang ating pag-aaral sa 5:1 ng Apokalipsis. At nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. At nakita ko ang isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sinong karapat-dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? At sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. At ako'y umiyak na mainam, sapagkat hindi nakasumpong ng sino mang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak, narito ang leon sa angka ni Huda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay, at sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo, na wari ay pinatay, na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. At siya'y lumapit at kinuha ang aklat sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nagpatira pa sa harapan ng kordero, na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng mga banal. At sila'y nangag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Ayan, maliwanag po dyan, kung napapansin nyo mga kapatid, yung tatak na 7 na bubuksan ng Panginoong Hesus. Ang bubukas kasi siya wala ikang karapat-dapat magbukas nung aklat at saka nung 7 tatak nito. Kahit sa sino man sa langit, sa lupa, o sa ibabaw ng lupa, ay hindi makatingin o makapagbukas ng aklat. Umiiyak na si Juan. Sabi nung mga isa sa mga matatanda doon sa 24 na trono ron, huwag kang umiyak, narito ang leon sa angka ni Huda. Ang ugat ni David ay nagtagumpay magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. Alam po natin, ang ugat ni David, si Kristo, siya rin yung leon sa angka ni Huda. Basahin natin ang Ebreo. Ganito po ang sinasabi ng kasulatan sa Ebreo 7:14. Sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw mula kay Huda, na tungkol... Ayun, ang Panginoong Hesus lumitaw sa angka ni Huda. Kaya nga po siya ay Hudyo doon siya nagmula sa angka ni Huda. Hindi siya nagmula sa angka ni Pablo. Si Pablo kasi nagmula sa angka ni Benjamin. Ang Kristo nagmula sa angka ni Huda. Siya yung tinutukoy na leon sa angka ni Huda.
At siya rin yung ugat ni David sa 22:16 ng Apokalipsis. Basahin natin, kapatid na Daniel. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Maliwanag na maliwanag po ang pagtatapat ni Jesus na ating Panginoon. Ako ang ugat ni David. Ako ang supling ni David. Ako ang maningning na tala sa umaga. Kaya kung babalikan natin yung nandoon sa Apokalipsis 5, huwag kang umiyak. Narito ang leon sa angkan ni Huda. Ang ugat ni David, si Kristo po yun, ay nagtagumpay upang buksan ang aklat. At ang mga tatak nito, 7 tatak nito, ang makakapagbukas po ng aklat at makakapagkalag ng tatak, yung seal o selyo, ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi po doon sa 5, diyan pa rin sa 5 ng Apokalipsis, nung yung mga 24 na matatanda, saka yung 4 na nilalang na buhay, nagsiawit, sabi, ikaw ang karapat-dapat kumuha ng aklat. Nagpatira pa sila doon sa harapan ng kordero. Nakita ni Juan yung kordero doon sa sa harap ng luklukan. Ang sabi ng mga nilalang na buhay at saka nung 24 na matatanda, sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat kumuha ng aklat, yung kordero, at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan, wika at bayan at bansa. Ayan. Binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. So nung palang sabihin ito, napatay na yung kordero. Ibig sabihin, namatay na si Kristo noon. At yung bubuksan niyang 7 tatak, mangyayari yon pagkamatay niya, hindi nung mag-umpisa ng pagkasilang niya. Mali po yung interpretasyon na yon ng Iglesia ni Kristo ni Manalo, na ang panahong Kristiyano may 7 buko, may 7 panahon, ang isa sa mag-uumpisa sa pagkasilang ni Kristo. Hindi po. Ang aklat ng Apokalipsis, mag-uumpisa pagkamatay ng kordero. Yun ang ipapakitang vision, na pagkamatay ng kordero, ang makikitang vision ni Juan at mababasa sa mga nakasulat at pagkakinalag ang tatak makikita, iyan ay mga pangyayaring magaganap pagkamatay na ni Kristo o ng kordero. Hindi nung mag-uumpisa sa pagkasilang niya. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, isulat mo ang mga bagay na nararapat mangyaring madali sa darating. Yan ang nakasulat sa Apokalipsis 1:19, kapatid na Daniel. Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Ayon, maliwanag. Ang mangyayari nung panahon ni Juan, nung ngayon na yun, yung panahon ni Juan, at ng mga bagay na mangyayari sa darating. Ang nakalagay, mangyaring madali ang nakasulat. Kaya, mga kapatid, tandaan nyo, ang bubuksan niyang tatak at aklat, magsasabi ng mga bagay na mangyayari mula sa pagkamatay niya. Tapos na siyang mamatay ng mangyayaring ang mga bagay na ipapakita kay Juan, mga bagay na nararapat mangyaring madali. Uno-uno, kapatid na Daniel. Ang Apokalipsis ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin, sa makatwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali, at Kanyang ipinadala
at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan. Mga bagay na nararapat mangyaring madali. Yan ang layo ng Apokalipsis. So hindi pa nangyayari yan, namatay na si Kristo. Mangyayari yan pagkamatay na ni Kristo. Yan. Yan ngayon ang ating bubuksan na tingnan natin ano ba talaga yung 7 tatak. Yun ba'y tatak na mula nang ipanganak si Kristo at pagkatapos hanggang sa kanyang ikalawang pagparito, yung matatapos yung una hanggang 7 tatak? Kasi 7 yun Basahin na natin, kapatid na Daniel, ang 6:1 ng Apokalipsis. At nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak, at narinig ko sa isa sa 4 na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog, "Halika!" At tumingin ako, at narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay may isang busog, at binigyan siya ng isang putong, at siya'y yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Ayan. Yang salita na yan ang unang tatak nung buksan na ng kordero. Sabi ni Juan, nang buksan niya ang isa sa 7 tatak, yung unang tatak. Nung buksan niya ikayon, yung isa sa mga 4 na nilalang na buhay, nagsabi, "Halika." At pagtingin niya, nakita ko isang kabayong maputi. Yaong nakasakay dito may isang busog. At binigyan siya ng isang putong o korona. At siya yumaong nagtatagumpay upang magtagumpay. Diyan ang unang makikitang tatak. Unang pangyayari ba yan? Mula nang ipanganak si Kristo, unang pangyayari ba yan? Kasi kung nag-uumpisa yung 7 buko mula sa pagkapanganak kay Kristo, kung ang unang tatak nag-umpisa sa pagkapanganak ni Kristo, lalabas, pinanganak si Kristo, siya pala yung nakasakay sa kabayong maputi na may busog, may aro, no? Pampatay, lalabas. At yan na nga ang pagkakamaling mortal ng Iglesia ni Manalo, na si Kristo raw yung nakasakay sa kabayong maputi, no? At yan din ang pagkakamaling mortal ng saksi ni Jehova. At yan din ang mortal na pagkakamali ng Sabadista na pinanggalingan ni Ginoong Felix Manalo. Na yan daw, nakasakay sa kabayong maputi na may isang busog, ay si Kristo raw yan. Diyan kasi galing si Felix Manalo sa Sabadista. Ito ang sabi ng Sabadista. Pakinggan nyo. Signs of the times. Ayan. Kaya diyan kinuha ni Manalo yung buko yung periodo de tiempo Ito po, basahin natin ang paliwanag o palabo ng Sabadista. Under the first seal, as we have seen, a white horse appears, whose rider is given a crown, and he goes forth conquering and to conquer. In the symbolism of the Bible, white is an emblem of purity. When David prayed for a pure heart, he said, "Wash me, and I shall be whiter than snow." So the white horse of Revelation is a symbol of the pure church of Jesus Christ at the beginning of the Christian dispensation. The doctrines of Jesus were pure. They came direct from heaven with no admixture of error or tradition. Yan, diyan nagkaroon ng ideya si Manalong Felix na nagtatag ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas na ang nakasakay daw sa kabayong maputi ay si Kristo. No? At ang kabayong maputi, yun daw ang Iglesia na sila yon, mga Adventista. Yan ang kanilang doktrina. Kinalulungkot ko, wag kayong magagalit. Pati ang saksi ni Jehova, yan din ang interpretasyon doon sa is ng Apokalipsis. Ito naman ang sabi ng saksi ni Jehova
sa kanilang libro From Paradise Lost to Paradise Regained, sa page 182, ito po ang kanilang imbento. Revelation chapter 6 tells us of 5 horses and 5 horsemen. It is important to know what these horsemen mean. First, the Bible describes a white horse, and the one seated upon it had a bow, and a crown was given him. Revelation 6:2. This horseman pictures Christ Jesus after God crowned him king, AD 1914. Ayan. Nakita nyo ha? Ang paniwala ng saksi ni Jehovah, yan daw nakasakay sa kabayong maputi, yan daw ay si Kristo. Ha? Pictures Christ Jesus after God crowned him king in AD 1914. Napakakomplikadong mali itong paliwanag na ito ng saksi ni Jehovah. Puntahan ngayon natin ang paliwanag naman ng Iglesia ni Manalo kung sino raw yung kabayong puti at sino yung nakasakay sa kabayong maputi. Ito mga kapatid, namana ni Felix Manalo sa Sabadista kasi nagministro ng Sabadista si Felix Manalo. Kaya lang, itiniwalag siya, sabi ng mga Sabadista. Saka na natin pag-usapan bakit natiwalag. Ang pinag-uusapan natin ngayon aral, ayokong lagyan ng kahit anumang personal ito eh. Ang sabi ng leksyon na itinuro ni Felix Manalo, leksyon ukol sa doktrina niya, ito po ang nilalaman. Ang nilalaman ng unang tatak at ang kahulugan. Pasimula, ano ang kahulugan nitong aklat na tinatakang mahigpit ng 7 tatak? Itinulad sa aklat na may tatak ang pangitain, Apokalipsis 5:1. Mga pangyayari sa panahong darating, Apokalipsis 1:19. Palulo ng aklat na pinagtularan, Ezekiel 2:9. Ang tanging makapagbubukas ng tatak, Apokalipsis 5:2, 5:22-16. Ano ang nakita ni Juan ang buksan ng unang tatak? Isang kabayong puti, Apokalipsis 6:1, Jeremias 45:3-4, Zacarias 6:2-5, 1:7. Ang puti ang karapat-dapat, Apokalipsis 3:4. Si Kristo ang tapat at totoo, Apokalipsis 19:11, 1:5. Ayan, si Kristo rin sa kanila. Namana yan ni Manalo sa Sabadista. Hindi naman katakataka kasi nauna ang Sabadista sa iglesia ni Manalo. Ang nakakalungkot, nagkahawa-hawa. Sabadista, saksi ni Jehovah, iglesia ni Manalo. Si Kristo raw yung nakasakay sa kabayong maputi. Minana naman ngayon yan din ng Mormons. At yan din ang paniwala ng Iglesia Katolika na yung kabayong maputi, si Kristo ang nakasakay doon. Kasi nag-umpisa yan sa Iglesia Katolika. Puntahan muna natin ang sa Mormons. About the first seal and the white horse, LDS Apostle Bruce R. McConkie taught, the most transcendent happenings involved Enoch and his ministry. And it is interesting to note that what John saw was not the establishment of Zion and its removal to heavenly spheres, but the unparalleled wars in which Enoch, as a general over the armies of the saints, went forth conquering and to conquer. Revelation 6:2. See also Moses 7:13-18. Ayon. Tingnan nyo nagkagulo-gulo na mga iglesia. Dito pala sa Mormons, lumalabas dito, si Enoch naman daw ito. Ayan, si Enoch. The most transcendent happening involved Enoch and his ministry. And it is interesting to note that what John saw was not the establishment of Zion and its removal to heavenly spheres, but the unparalleled war in which Enoch, as a general over the armies of the saints, went forth conquering to conquer and to conquer. Revelation 6:2. Ang ibig sabihin sa Mormons, si Enoch naman.
Pero ako, nabasa ko, sa Iglesia Katolika nag-umpisa niya na yun daw nakasakay sa kabayong maputi, si Kristo raw yun. Ito po ang sabi ng Catholic sa wiki1.com ng Catholic. Irenaeus, a Catholic saint, an influential Christian theologian of the 2nd century, was among the first to interpret the horseman as Christ himself. His white horse representing the successful spread of the gospel. Various scholars have seen supported this notion, citing the later appearance in Revelation 19 of Christ mounted on a white horse, appearing as the Word of God. Furthermore, earlier in the New Testament, the book of Mark indicates that the advance of the gospel may indeed precede and foretell the apocalypse. The color white also tends to represent righteousness in the Bible, and Christ is in other instances portrayed as a conqueror. Ayan, yan ngayon. Kaya estabilisado na mga kapatid, galing sa Katoliko, tapos minana ng Sabadista, minana ng Saksi ni Jehova, minana ni Manalo na ang nakasakay daw sa kabayong maputi si Kristo. Dahil yung maputi, ang kahulugan daw noon, puro, mabuti raw yon, etc. Yan ang paniwala nila. Pero gusto ko basahin uli ang 6:2 ng Apokalipsis. Pakinggan niyo po ang sabi. Tumingin ako, narito ang isang kabayong maputi. Yaong nakasakay dito ay may isang busog. Binigyan siya ng isang putong, siya yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Ang pinupuna kong una rito, yung pagkaka-translate, na yumaong nagtatagumpay upang magtagumpay. Ang original Greek word po na ginagamit doon sa salitang yumaong nagtatagumpay upang magtagumpay. Ang ginagamit po na salita, yung word 3528 of the book of the Greek Bible. Ang sabi ron, to subdue. Subdue. That is figuratively, literally, to conquer. Yan ang mga preferred meaning yan. To overcome. Yan. To subdue, to conquer, overcome. Ang inilagay ng translator sa King James ay yung huling meaning, the last preferred meaning is to get the victory. Nung sa Tagalog, King James. At doon sa King James Version, sa English, ilagay natin, tama sa English Version, He went forth conquering and to conquer. Yung pong conquering and to conquer, yan po ay isang marahas na aksyon, to conquer. May kasamang pamimilit po dyan. Yung pag-conquer, o conquering. Katunayan, mayroong tamang pagkakasalin sa Tagalog na ang kahulugan niyan sa ating wika ay panglulupig. Ang bagong translation ng ang bagong Biblia nakaayon doon sa Greek original. Original language. Basahin natin kapatid na Daniel, ang Biblia. Tumingin ako at nakita ko ang isang kabayong puti. At ang nakasakay doon ay may isang pana. Binigyan siya ng isang korona at siya'y humayong lumulupig at upang lumupig. Manlulupig yan no? Nikao. Ang salita pong nikao sa Grego ay paglupig. To subdue, to conquer, to overcome, to prevail. Yan po ang kahulugan yan. At nandyan nakaayon sa Greek, yun pong unang salin ng King James, conquering and to conquer. Ayun. Na tama sa Tagalog, yung pagkakasalin ay lumulupig at upang lumupig. So ito pong inilalarawan nitong kabayong maputing ito sa 6:2. Hindi po si Kristo ito. At si Kristo walang dalang pana, no? Totoo,
Si Kristo nakasakay din sa kabayong maputi. Pero wala siyang dalang pana. Ang dala niya, espada. A sword. No? Na hindi hawak ng kamay, kundi lumalabas sa kanyang bibig. Babasahin ko sa inyo, magkaiba ito eh. Dalawang nakakabayong maputi, yung isa conqueror, no, manlulupig. Yung isa hindi manlulupig, nakasakay din sa kabayong maputi. Basahin natin ang 19:11 ng Apokalipsis. At nakita kong bukas ang langit, at narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo, at sa katwiran siya'y humahatol at nakikipagbaka. At ang kaniyang mga mata ay ningas ng apoy, at sa kaniyang ulo ay maraming diadema. Ayan, tingnan nyo mga kapatid, sa kanyang ulo, itong si Kristo nakasakay sa kabayong maputi, sa kanyang ulo maraming diadema. Yung isang nakakabayong maputi, may isang putong, isa lang. Si Kristo sa kanyang ulo maraming diadema. Englishin nga natin yan, kapatid na Daniel. His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns. Ayan, many crowns. Maraming diadema, maraming korona na nasa ulo nitong nakasakay sa kabayong maputi sa Kapitulo 19. Yung nasa sa Kapitulo 6, isa lang ang korona nun. Balikan natin ang 2, kapatid na Daniel. Tumingin ako at nakita ko ang isang kabayong puti, at ang nakasakay doon ay may isang pana. Binigyan siya ng isang korona, at siya'y humayong lumulupig at upang lumupig. Ayan, isa lang ang korona noon nung nakasakay sa kabayong maputi. Ano? At meron siyang hawak na isang pana. Meron siyang pana, no? Itong sa 19, si Kristo ito. Kasi sabi dun sa 11 ay nakita kong bukas ang langit, narito isang kabayong maputi. Yung nakasakay dito, tinatawag na tapat at totoo. Si Kristo yon. Sa katwiran siya'y humahatol at nakikipagbaka. Tapos sa 12, at ang kanyang mata ningas ng apoy. Ang kanyang ulo maraming crowns o diadema. Siya'y may isang pangalan na sino man ay di nakakaalam kundi siya rin. Sa 13, siya'y nararamta ng damit na winisikan ng dugo. Ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. Ang mga hukbong nasa langit sumusunod sa kanya ng mga nakasakay sa kabayong maputi, mga kabayong maputi, at nararamta ng mahalagang linong maputi at dalisay. At sa kanyang bibig lumalabas ang isang tabak na matalas. Ayon. Ang daladala niya hindi pana. Meron sa kanyang bibig na lumalabas na tabak na matalas. Ayan. Hindi yan dala niya pana. Iba siya dun sa nasa 6. Yung nasa 6, isa lang ang korona. Itong nasa 19, maraming korona. At siya'y tinatawag na tapat at totoo. Ang kanyang pangalan, tinatawag ang Verbo ng Diyos. Si Kristo yan sigurado no? At ang kanyang kasamahan, nakasakay din sa kabayong maputi. May hukbo siya. There is a host. Meron siyang host. No? May army siya. Tawag sa Biblia. And the armies which were in heaven followed upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. Lahat nung kasama niya, ang kabayong sinasakyan, kabayong maputi. No? Ang tawag doon, armies of heaven. Iyon ang kasama ni Kristo sa nakita ni Juan. Yung nasa Apokalipsis 6:2, na para sa Katoliko, si Kristo. Para sa Iglesia ni Manalo, si Kristo. Para sa Sabadista, si Kristo raw yon. Hindi yon, peki yon. Kahit maputi man yon, peki yon, hindi tunay na Kristo yon. Kasi ang daladala nun, pana, pasandatang pamatay. Ito namang nasa 19 ng Apokalipsis, mayroong lumalabas na tabak na matalas sa kanyang bibig.
alam natin ang kahulugan ng tabak na yon, ano? Basahin natin ang Efeso Kapitulo 6 na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon Kristo. 6:17. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ayun, yun ang lumalabas doon sa kanyang bibig. Nakita ni Juan, lumalabas ang isang matalas na tabak. Yun pala, salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos, kung kumpara sa tabak, talagang matalas yun. Kaya yun ang nakita ni Juan. Basahin natin ang 4:12 ng Hebreo. Pakinggan nyo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Yan, maliwanag, kapatid na Daniel, ano? Yung palang tabak na lumalabas sa bibig, noong berbo, yun pala ang salita ng Diyos. At yung berbo na yon, pangalan yon nung nakasakay sa kabayong maputi. Pangalan yon, ha? Hindi salitang balak yon, pangalan yon. Sabi ni Manalo, yung daw berbo, balak na salita, kaya hindi pa nag-e-exist. Hindi eh. Sa 19:13, ulitin mo, kapatid na Daniel. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo, at ang kaniyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. Ayan, ang pangalan niya, Verbo ng Diyos. Si Kristo nga yan. Ano? At ang kanyang bibig lumalabas, matalas na tabak, yun nga yung salita ng Diyos. Sa kanyang ulo, marami siyang diadema o crown. No? Wala siyang pana. Itong nasa Apokalipsis 6:2, may pana, isa lang ang korona. At manlulupig pa ito. Ito yung Antikristo. Ito yung gumagaya kay Kristo, pero Antikristo ito. Mga kapatid, may nagpaliwanag ba niyan sa inyo sa iglesia ni Manalo o sa Katoliko? No? Lahat kasi sila nagmana-mana ng paliwanag eh. Magkakamali eh. Pero pinakikita ko sa inyo ang diferensya ng mga ngabayo at kabayo dun sa 6:2 at sa 19:1 ng Apokalipsis patuloy. Magkaibang kabayong maputi yan. Parehong maputi. Pero yung isang kabayong maputi na nakasakay doon may pana, hindi si Kristo yon. Isa lang kasi korona nun, si Kristo marami, yung nasa 19 At siya walang pana, ang lumalabas sa kanya sa bibig ay tabak na matalas na siyang salita ng Diyos. No? Kaya napakalit, totaling magkaiba ito, mga saksi ni Jehovah, mga iglesia ni Manalo, mga Katoliko, bilyon-bilyon kayo. Napakarami niyong nailigaw ng mga tao. 1 bilyong mahigit ang Katoliko eh. Katoliko, Jehovah's Witnesses, Seventh-day Adventists, at saka ang iglesia ni Manalo. Ang nailigaw nyo para sabihin nyo na yung nasa 6:2 si Kristo, napakalaking pagkakamali. Si Kristo po hindi manlulupig. Hindi siya, maamo siya. No? Hindi siya manlulupig. Kaya lang, nakakalungkot. Kung mag-iisip kayo, maintindihan nyo sana magbago kayo ng stand sa buhay. Ang Kristo po, hindi malupit. Maamo siya. Hindi siya manlulupig. At ito pa isang punto. Ang kasamahan ni Kristo, lahat nakasakay sa kabayong maputi. Ito namang nakasakay sa kabayong maputi sa 6 ng Apokalipsis, versikulo 2, tuloy natin sa 3 kung sino kasama nito. Basahin natin, kapatid na Daniel. At nang buksan niya ang 2 tatak, ay narinig ko sa 2 nilalang na buhay na sinasabi, halika! At may lumabas na ibang kabayo, na kabayong mapula. At ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan
at upang mangagpatayan ang isa't isa, at binigyan siya ng isang malaking tabak. At nang buksan niya ang ikatlong tatak, ay narinig ko sa ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, "Halika," at tumingin ako, at narito ang isang kabayong maitim, at yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kaniyang kamay. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng apat na nilalang na buhay na nagsasabi, "Sa isang denaryo ay isang takal na trigo, at sa isang denaryo ay 3 takal na sebada, at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak." At nang buksan niya ang ikaapat na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ikaapat na nilalang na buhay na nagsasabi, "Halika." At tumingin ako, at narito ang isang kabayong maputla, at ang nakasakay dito ay may pangalang Kamatayan, at ang Hades ay sumusunod sa kanya. At sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa, na pumatay sa pamamagitan ng tabak, at ng gutom, at ng salot, at ng mga ganid na hayop sa lupa. Nakita nyo, mga kapatid, ang mga kabarkada pala nitong nakasakay sa kabayong maputi na ito, iba-ibang kulay, multicolored na mga kabayo. Yung una, sa unang tatak, ang lumabas yung kabayong maputi, na ang nakasakay, nakaputi rin. Pero, nagpapanggap yan kasi manglulupig yan eh. No? Ang kabarkada niya, ang sumunod na nakita ni Juan, isang kabayong mapula na maghahasik ng gera, pagkakagalit na galit ng tao, magpapatayan ng mga tao. Yung sumunod na kabayong nakita niya sa pagbukas ng ikatlong tatak, isang kabayong maitim. Na dito sa kabayong maitim na to, inilalarawan na napakahirap ang pamumuhay. Kasi bakit? Mahal ang bilihin. Ang isang denaryo, makakabili ka ng isang takal lang na trigo. Isang denaryo. Nung panahon na yon, ang isang denaryo, isang araw na sweldo yan eh. Doon sa talinghaga ni Kristo, doon sa aklat ng Mateo. Magtatrabaho isang tao, ang sweldo sa isang buong araw, isang denaryo. Pagka magtatrabaho ka, isang denaryo, ang mabibili mo lang buong araw ka nagtrabaho, takal at trigo lang, wala kang pang-ulam, wala kang pang-mantika, abay, mahirap na kabuhayan ng inilalarawan nitong nasa kabayong maitim. At pagbukas naman ng ikaapat na tatak, nakita niya isang kabayong maputla. No? Ang nakasakay, ang pangalan, Kamatayan at Hades. Tapos pinagkalooban na pumuksa sa pamamagitan ng tabak, gutom, salot, at mga ganid sa lupa. Kasi puro kalagim-lagim na pangyayari, itong idinidinot ng apat na mga ngabayo. Hindi si Kristo yung nakasakay sa maputing kabayo na yan. Ang kabarkada niyan, iba-ibang kulay na kabayo, na ang ibig sabihin, iba-ibang kasamaan na mangyayari, at ito'y mangyayari, pinakita kay Juan pagkamatay ni Kristo o ng Kordero. So hindi ito mag-uumpisa sa kanyang pagkapanganak. Kasi nung mangyari ito, nung ipakita ito, nakapanhik na sa langit ang Kristo. 96 AD na yan. No? Nang isulat ni Juan. Natapos na yung pagpanhik sa langit ni Kristo, napatay na siya ng mga kalaban niya dito sa lupa, napako na siya sa krus. Yan po. Itong apokalipsis na tatak, na unang tatak hanggang sa susunod na tatak, ang ibig sabihin nito, mga pangyayari ito, hindi mang nangyari ito nung buhay pa si Kristo sa lupa o nung ipinanganak siya, hindi yan nangyari. Nangyari yan pagkapanhik niya sa langit, pagkatapos na mapatay na ang Kordero. Doon nangyari itong mga pangyayaring ito. Kaya kung ito man ay mga pangyayari, mga kapatid, hindi 7 buko ito ng panahon nag-umpisa sa kapagkasilang ni Kristo. Mali. Kasi ang umpisa nito
patay na at nakapanik na sa langit na buhay na maguli si Kristo nang umpisahan itong salaysay na ito. Nakukuha mo ba yung punto ko na yon, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli. At maliwanag naman po yung ipinapaliwanag ninyo. Una ay dalawang grupo pala ito na kabayong maputi. Yung isang kabayong maputi, ang kasunod, technicolor at lumulupig. Samantalang yung isa naman po ay kabayong maputi na ang lumalabas naman po sa kanyang bibig ay tabak. Na yun nga po ang salita ng Diyos. At ang kanyang pangalan ay ang verbo ng Diyos. Na maliwanag, yun po ang ating Panginoong Hesukristo. At ito po yung mga pangyayari na ipinapakita ninyo na naganap, kung pangyayari man itong mga naganap na ito, ay pagkatapos na po na pumanik ang ating Panginoong Hesukristo sa langit, kapatid na Eli. Hindi nag-umpisa yan sa kanyang pagsilang, kagaya ng paliwanag ni Manalo. Mali yan talaga, mga kapatid. Alam nyo, wag lang kayong magagalit, mga iglesia ni Manalo. Siguro magtanong tayo sa mga iglesia ni Manalo dati kung napansin nila yung pagkakaiba, kapatid na Daniel. No? Si kapatid na Antonio, ang nakaano yata siya. Tanungin nga natin si kapatid na Antonio Altejos. Kapatid na Antonio. Gandang gabi po, Bradeli. Ang laki po na pagkakaiba po talaga. Una-una po yung talagang ano yun eh. Ang labo po ng pagkakapaliwanag po sa amin dun eh. Bagamat nababasa naman po, binabasa nila. Pero hindi po pinaliwanag ng gusto. Dito ko lang po naintindihan talaga lahat. So nakita nyo yung pagkakaiba ng dalawang kabayong maputi at saka yung nakasakay, kapatid na Antonio? Opo, opo. Dito ko lang po nalaman po talaga lahat. Naliwanagan po ako talaga dito. Sige, salamat po. Tawagin natin si kapatid na Jesse Manrique. Dating Iglesia ni Cristo rin siya. Kapatid na Jesse? Opo, magandang gabi po sa inyo. Totoo po yun na hindi po namin narinig yung aral na aming napakinggan po sa inyo. Ang problema kasi po sa kanila, binabloktot po nila yung mga talata, nagsisinungaling. Kaya nga po maraming nadaya, naloko, pati kami naloko, buong buhay po namin. Nandiyan kami sa iglesia na yan. Yung pala, isang malaking kasinungalingan. Kaya nga po masama ang aking loob dun sa tagal-tagal po ng aming paglilingkod dyan, puro sinungaling ang ginagawa nila. Pera-pera na lang po ang lagi lang na tinuturo sa amin, magabuloy, magdagdag ng abuloy. Yan po ang talagang inaano sa aking magulang at aking kapatid na lumayan sila dyan. Dahil yan, puro lang pera-pera lang po. Ito lang po, masabi ko lang po, madagdag ko lang po ito. Dito pala sa Iglesia ng Diyos, pagka pala sa mga renta ng mga lokal, kayo po pala nagbabayad. Doon po sa kabila, bilang pangalawang second head deacon po, kami po nagbabayad yan. At pag hindi namin nabayaran yan, mabobodyakan po kami. Magagalitan po kami. Kaya talagang apresado po kami magbayad. At hindi kami makakita ng tulong sa anumang mga distrito o sa pamahalaan nila. At lalo na po, sa mga pangailangan ng ministro, yung bahay, tubig, kuryente, kagaya po sa basa nito, TV license, sasakyan, kami po nagbabayad yan. At dapat talagang pagtunan naman pansin, dahil pag hindi namin nabayaran ang renta, pangailangan ng ministro, nilipat nila. Nilipat po nila sa ibang lugar. Di parang nangyari po, parang rent for hire. Ganun po katindihan. Ang lulupit nila. Ito si Sandoval, malupit talaga yan eh. Yung pong kanyang kasama sa programa, na si Fernandez, yung pong kanyang kapatid, dito po nakadestino. Malupit po yan. Malupit ang mga lekta ng abulo yan. Hindi nga po yung nagdadalaw sa mga miyembro, miski nga po sa amin. Hindi po nagdalaw sa amin yan. Pero pag may berdihan, partihan, yan, pupunta yan. Kasi po, meron siyang napapinabong sa mga miyembro. Naku, maraming salamat po sa Diyos at nasabi ito. At makatulong ako sa mga nakikinig, mga bisita, at lalo po sa mga iglesia ni Manalo na nakikinig po sa inyo. Salamat po sa Diyos. Salamat, kapatid. Salamat, kapatid na Jesse, no? Sige po, Brad Cesar. Magandang gabi po, Luz. Pagdating po kasi dito sa kabayang maputi at saka dun sa
7 tatak. Ang totoo, madalang ituro yan kaya hindi ko madidetalye ng mga miyembro Itong, yung buko, yan, narinig ko na yan. Yung buko, yun yung tatak ng panahon. Merong 7 tatak. Sinasabi ko nila yan na actually, ngayon nga mas naging malinaw nga sa akin na yung palang 7 tatak na binabanggit ng INC na yun, mula nung ipanganak ang Panginoong Jesucristo sa pagparito niya. Pero ang hindi ko masyadong detalyado ko ituro. Yan, laging naririnig lang namin yung 7 tatak, gano'n, yung nakasakay sa puting kabayo na yan po, wala rin masyadong detalye yan Sa tagal ko doon, hindi ho yan nateteksto ng detalyado. Hindi katulad dito na ipinagkamali pala na meron palang 2 puting kabayo. Wala hong detalyeng gano'n na tinuro sa amin. Ngayon, paliwanag na yung sinasabi nila na si Kristo raw yung nakasakay doon sa isa, hindi pala, manlulupig pala yun Iba pala yung sinasakyan ng Panginoon sa Kristo na kabayo. So 2 pala yung binabanggit na kabayong puti sa Biblia. Napansin mo ba, kapatid na Cesar, yung nakasakay sa kabayong maputi sa 6 ng Apokalipsis, sa 6:2, isa lang ang korona noon. Pero yung kabayong maputi na si Kristo ang nakasakay, ang korona ni Kristo marami. Mga pagkakaiba yan na dapat meticulously, naiintindihan Napansin mo yung kapatid na Cesar? Opo, yun nga po ang napansin ko. Saan ko? Bihira pala ito, no? Yung sa Apokalipsis 6:2, isang korona lang. May hawak siyang pana. Yung pala yung Antikristo. Yung nasa 19:11, tapat at totoo ang nakasakay dito. At saka maraming crown sa ulo. May tabak sa kanyang bibig. At yung tabak sa kanyang bibig pala, yung salita ng Diyos na matalas. Wala po kasi dito. Nakita mo ngayon ang pagkakaiba, kapatid na Cesar, ng turo ni Manalo at saka yung turo sa Iglesia ng Diyos. Alam po ninyo, Brad Eli, lalo yung mga nakaraan natin, gusto ko lang mabanggit kasi yung pagliligaw nila sa mga talata, ang totoo po, Brad Eli, yung mga talata binabasa namin, nakahaging lahat yung. Kaya ayaw kami pagbasahin. Talagang napakalinaw po. Katulad po nung andalas gamitin po yung 8:40 ng Juan. Ano sinasabi? Dapat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo nagsasaysay ng katotohanan. Pero hindi pinutol na po doon. Dito ko nga lang po nalaman na ito'y hindi ginawa ni Abraham. Kasi kaya nga po yung pag-aaral natin na ngayon na meron siyang concept ba, may pinabasa yung buo na yun. Nakikita natin ngayon yung istorya. Doon kasi, pupulot lang ng talata na putol pa. Ang liwanag ko pala doon, kaya pala sinabi ng Panginoon sa Kristo yun. Yung mga Hudyo nagtataka, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Hindi po yun sa amin kasi kung binabasa po yun, katulad ko siguro, magtatanong ako, bakit ganon? Ano ba ang ginawa ni Abraham? At saka, tapos nung sinabi pa ng Panginoon sa Kristo na, bago si Abraham, ako nga, lalong nabulilya na yung mga utak ng mga Hudyo. Wala ka pang 50 taon? Nauna ka kay Abraham? Hindi po yan. Wala po yan. Wala pong binabanggit sa amin. Saan po? Biro mo, karugtong na talata, nandun pala yung ililiwanag. Kaya pala kami, ang totoo niya, bawal magbasa. Nandun yun. Basahin natin ang 8:44, kapatid na Daniel. Nandun yun Binanggit niya dun si Abraham sa 8:40. Basahin natin. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Kaya nagbibigay siya ng lead. Yung ginagawa yung patayin ninyo ako, hindi ginawa ni Abraham yan. Nagpapakunwari kayo, mga anak kayo ni Abraham. Kasi sabi nila doon sa 8:32, sabi niya, hindi kami naging alipin ng sino man tao. Ba't mo sinasabing palalayain mo kami? Sabi kasi ni Kristo, makikilala niyo ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sumagot itong mayayabang na Hudyo. Hindi kami kailanman na naging alipin ng sino man tao. Kami mga anak ni Abraham, binhi kami ni Abraham. Sumagot si Jesus,
ang bawat nagkakasala, alipin ng kasalanan. Ibig niya sabihin, paano kayo naging anak ni Abraham, alipin kayo ng kasalanan? No? Tapos sabi niya, ngayon pinagsisikapan niyo akong patayin na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito hindi ginawa ni Abraham. Ito hindi ginawa ni Abraham, sabi ni Kristo. Nakita ng inyong amang si Abraham ang aking mga araw at siya'y nagalak at natuwa. Nung makita niya ako, natuwa siya, hindi niya ako pinagnasaang patayin. Kung anak kayo ni Abraham, dapat ganun din kayo. Kasi nakita ni Abraham yung araw ko, nagalak natuwa. Anong sinabi ngayon? Wala ka pa 50 taon, nakita mo na si Abraham. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga, ang ginawa ng mga Hudyo, nagdampot uli ng mga bato, inihagi sa kanya. Talagang mga anti-Abraham at anti-Kristo itong mga Hudyong ito na ayaw maniwala na si Kristo ay may pre-existence bago pa nagkatawan tao. Na, bago pinanganak si Abraham, ako nga, binato siya. Para ngayon, siguro kung ngayon mabubuhay maguli si Kristo at sasabihin ganon, baka batuhin ng ganyan. Salamat kapatid na Cesar. Tuloy ko lang itong ating pinag-aaralang ito. Napapatunayan natin dito, mga kapatid, no? Yung mga tatak na bubuksan ng kordero na siyang si Kristo, hindi ito nung siya'y ipanganak at hindi ito 7 buko ng panahon. Kasi ang bubuksan niya, mga pangyayaring magaganap nang siya ay mapatay na bilang kordero. No? Nakuha mo ba yon kapatid na Josel? Yung punto ko na yon. Opo, salamat po sa Diyos, kapatid Nelly. Awa po ng Panginoon. Dahil magkaiba po ang pangyayari kung kailan mga magaganap. Na sinasabi nga po napakita niyong maliwanag dito, hindi po kagaya ng claim ng Iglesia ni Manalo na yun daw 7 tatako, buko daw yung ng panahon daw yan, magsisimula doon sa pagkapanganak ng Panginoong Jesucristo. Hindi po. Kundi yun po pala nangyari noong namatay na at nakapanhik na po sa langit ang Panginoong Jesucristo. At ito nga mga isinulat ni Juan doon sa uno-uno ng Apokalipsis na mga bagay na nararapat na mangyaring madali. Kaya wala po, nabuko po yung kanilang sinasabing buko ng panahon na yan. Wala po sa Biblia, hindi batayang tama eh. Ang nasa Biblia, magkaiba po. At maliwanag nyo rin pong naipakita, kapatid na Eli, yung pagkakaiba noong tinutukoy nilang di umano, ang Panginoong Jesucristo yung nandoon sa isdos ng Apokalipsis na nakasakay doon sa kabayong maputi dahil yun po ang daladala nun busog. At ang mga kabarkada niya ay mga ngabayo na magkakaibang kulay. May maputla, may maitim, may mapula. Samantalang doon sa 19:1 patuloy po ng Apokalipsis na yun po ang talagang Panginoong Jesucristo ay mga puting kabayo din po ang kasama niya. At hindi po busog ang dala, kundi tabak na siyang salita ng Diyos at maliwanag pong sinabing siya ang berbo ng Diyos. Si Kristo nga po yun. At hindi siya manlulupig. Maamo siya eh. Hindi naman siya manlulupig eh. Kaya magkaiba po, napakaganda po nung pagkakalatag nito para madali pong maintindihan, kapatid na Eli, para sa kahit kanino. No-brainer ito eh. Kumbaga, hindi naman po mahirap tanggapin kung naniniwala ka sa Biblia. Pero kung paniwala mo pasugo ang tama versus Biblia, mag-iiglesia ka nga ni Manalo. Pero kung gusto mo magsa Diyos, magtitiwala ka sa sinasabi po ng Biblia dahil yun po ang nakasulat. Napakalinaw po nito, kapatid na Eli. Gusto ko lang makatiyak kasi na nauunawaan ng ordinaryong pag-iisip ng tao kasi alam ko na mahirap maintindihan talaga ang mga talata ng Biblia, lalo na ang aklat ng Apokalipsis. Pero para sa akin, para bang absurd, no? Parang taliwas, parang hindi tama. Ang libro, ang pamagat, Apokalipsis, ang sabi yan ay sa Griego, Apokalipsis, na ang kahulugan, revelation, to uncover, maalis ang takip, disclosure, no? To be revealed. To the contrary, ang Apokalipsis, hindi na-apokalipsis sa kanila.
hindi nare-reveal. Kaya hindi nila nakikita yung pagkakaiba ng mga talata na yung nasa 6:2, nasa kabayong maputi, tama. At may daladalang pana o busog pampatay, no? Tapos, iisa ang korona at yumaong para lumupig at manlupig. Yun namang isang nasa kabayong maputi, berbo ang tawag. May pangalan nga eh. Ang pangalan niya, berbo ng Diyos. Tapos, siya ay maraming korona. No? Maraming diadema ang ulo niya. Tapos, wala siyang hawak na pana. Ang nasa kanya, yung matalas na tabak na lumalabas sa kanyang bibig. Napakamalaking pagkakaiba. Magtataka ka, ba't hindi napansin ng Katoliko? Ang laki ng pagkakaiba. Hindi rin napansin ng Iglesia ni Manalo. Hindi rin napansin ng Sabadista. Hindi rin napansin ng Saksineo. Ang pagkakaiba, paano na ngayon yan? May isa na lang paliwanag dyan, kapatid na Daniel. Basahin natin ang Kawikaan 8:8 hanggang 9. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matuwid sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Kanino pala malinaw yan? Sabi, malilinaw sa nakakaunawa. Pagka wala kang unawa, talagang malabo pa sa hating gabi yan. Malilinaw sa kanya na nakakaunawa. Kaya ang sabi ng Kawikaan 3:13, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao nagtatamo ng kaunawaan. Talaga palang mayroong kaunawaan at mapalad yung nakakaunawa. Pero pagka hindi ka nakakaunawa, malas mo ang ibig sabihin. At malas din ang maniniwala sa iyo. Biro mong sinabi mo si Kristo yung kabayong maputi, yung nasa kabayong maputi. Ang hawak-hawak busog o pana. Ang kanyang gera, fisiko. Pakikipaglabang fisiko yung nasa kabayong maputi. At lulupig upang manlupig, yumayaong lumulupig at upang manlupig. Dahil talagang hindi ko matatanggap sa buhay ko na ito'y si Kristo. Hindi manlulupig si Kristo. Yang manlulupig, pinapatiwalag yan, Brad Josel, sa iglesyang totoo. Basahin natin, kapatid na Daniel, ang unang Korinto 5:11. Datapwat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid o masakim o mananamba sa Diyos-Diyusan o mapagtungayaw o manglalasing o manglulupig. Sa gayoy, huwag man lamang kayong makisalo. Napatiwalag pala yan Kapatid na Daniel, yung manlulupig. Di ba? Sabi, huwag man lamang kayong makisalo. Yung manlulupig. Ang ginagamit na salita dyan sa Grego, sabi ng Apostol Pablo, sa 12, sapagkat ano sa akin ang humatol sa nasa labas, hindi ba kayo nagsisihatol sa nasa loob? Alisin nyo sa inyo ang masasamang tao sa 13. De para pala sa kay Apostol Pablo, yung manlulupig, masamang tao yan. Ganyan dati si Pablo. Di ba? Sa unang Timoteo 1:13, pakinggan nyo mga kapatid. Bagaman ng una, ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta, gayon may kinahabagan ako, sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Ayon, sabi, ginawa ko yon sa hindi ko pagkaalam. Ako kay dating, anong mga ginawa niya, kapatid na Daniel? Mamumusong po siya at manguusig at mga alipusta. Mang-aalipusta at manlulupig. Di ba nakasama yung salitang manlulupig, ano? Mang-uusig, mamumusong, mang-uusig at mang-aalipusta.
nagawa ni Pablo minsan sa kanyang buhay, yung pang-uusig at pang-aalipusta. Ano yun kasinonimo yun nung pagiging manlulupig Na bandang huli, nung maging apostol siya sa iglesia, ang sabi niya, alisin niyo sa inyo yung mga taong manlulupig. Manlulupig. Ibig sabihin, masama ang kahulugan ng salitang manlulupig sa Biblia. Yung kagaya nung nababasa sa Apokalipsis na nikao. Nikao. Na ang kahulugan ay manlulupig. Itinranslate sa Tagalog. At upang lumupig, conquering and to conquer. Yon. Para sabihin mo ngayon na yan na si Kristo, no? Napakalayo kasi unang-una ang mga signs na pagkakakilanlan ay magkaiba. Yung isa may busog, may pana. Yung isa meron tabak na lumalabas sa bibig, yung talagang Kristo. Yung isa, iisa ang ang korona. Ang Kristo, maraming korona. Yan. Diyan kayo mag-isip. At yung bagay na yan, aalamin nating isa-isa para matiyak ninyo na yung 6:2 ng Apokalipsis na kasakay sa kabayong maputi, hindi si Kristo yan. Pag-aralan po natin sa susunod, maaari kung loloobin bukas, anong mga kahulugan nitong 4 na mangangabayo na nakalagay sa unang tatak, ikalawang tatak, ikatlong tatak, at saka ika-4 na tatak. Yan pala'y buko ng panahon. Pagpapatuloy po natin yan. Meron kasi po tayong nalalabing konti na lang oras. Meron tayong pinag-anyaya na global prayer. Mga more or less, mga 10 minutes from now. Basahin natin, kapatid na Daniel, yung ating mga komentaryo sa social media para wag tayong kulangin ng oras. Opo, from ang dating daan at the Old Path social media account, si Manny Fernando. Magandang gabi, ako po ay isang Katoliko. Pang-4 na linggo na po akong nakakapakinig ng Bible study. Salamat po sa Diyos at ibinigay ng Diyos si Brother Eli na magpaliwanag sa aral at salita ng Diyos. Napakalinaw pong maunawaan ang aral ng Biblia. Salamat po sa Diyos. Si Nettie, sa panahon ngayon, dapat magsuri na tayo. Huwag nang magbulag-bulagan sa mga maling turo ng mga iba't ibang sekta. Salamat sa Diyos sa mga ganito dahil naliliwanagan kami sa mga aral ng Diyos sa Biblia. Si Ronaldo de Tisio, wala palang buko ng panahon sa Biblia, pero tiyak sa gabing ito merong mabubuko na mga maling aral ng INCM. Salamat sa Diyos at nabubuko ang ganitong mga maling aral para tayo ay maingatan. Si Del Uvhan, salamat sa Diyos sa ganitong pagkakataon na makapakinig na nakakapagpatibay ng pananampalataya ayon sa Biblia. Nakikinig habang naglalayag, MV Cape Esperanza. Si Gerald Rosario, salamat sa Diyos, isa akong Katoliko pero mas naniniwala ako sa pangangaral ni Brother Eli. Mula nung nakapakinig ako sa kanya, di na ako sumasamba sa rebulto at sa utos ng tao. Si Kent Dave Manguyot, isang magandang bagay ang mag-usap-usap ang mga taong may hilig sa salita ng Diyos dahil sa ganitong paraan po pala gagawa ang Diyos ng kaparaanan upang sila'y maging kanya. Napakabuti talaga ng Diyos. Si Ram Alex, napakalinaw ng mga salita ng Diyos, hindi ko may paliwanag nararamdaman ko. Masaya kasi isa sa naliwanagan pero malungkot dahil may mga taong nabulag. Diyos na ang bahala sa atin. Pagtibayin tayo sa mga aral na ating natutunan. Si Rainiel Kirante, para hindi tayo basta-basta maligaw ng iba't ibang aral, makinig tayo sa Bible study ngayong gabi. Sumiyasa tayong maigi at huwag basta-bastang maniwala. Siyasatin niyo rin ito kung tama ba o mali. Si Melanie Basmayor, kay Brother Eli ko lang talaga naiintindihan yung aklat ng Apokalipsis. Noon takot ako basahin yan kasi puro hiwaga sa akin. Salamat sa Diyos sa ganitong mga pag-aaral. Lumiliwanag sa atin ang mga hulang nakapaloob dito. Si Vanessa Repana, nagpapasalamat po ako sa Diyos sapagkat niloob niya na iparinig ang totoong turo ng Biblia. Sa pamamagitan ni Brother Eli at Brother Daniel, dito ko lang po narinig ang tamang turo. Dahil sa ibang religion, hindi ko pa naririnig at nauunawaan ko. Salamat po sa Diyos. Julius Sayas, ang galing po ng turo nyo kahit kailan hindi ko pa po narinig sa pastor namin ang tungkol sa 4 na mangangabayo. Si Georgie Riveral, salamat sa Diyos, Brother Eli, pati ako. Dati akala ko si Kristo ang nakasakay sa puting kabayo. Si Ubando Andes, this is what separates ADD from other groups with there is biblical and logical basis which is supposed to be one of the bases
if you're searching the truth. Si Jacob Sigua Meneses, sabi nga ng uncle ko, buti na lang lumitaw ang taong ito, si Brother Eli. Baka kung walang Brother Eli, marami nang mga diligaw. Darlene Liwagon, magandang gabi po sa inyo, Brother Eli. Simula na ako'y nagising sa katotohanan po sa mga aral ng Biblia at naunawaan ko ang mga paliwanag mo, Brother Eli. Ngayon, mahalaga at kailangan ko na ang Panginoon Diyos, buhay at tunay. Salamat po, Diyos Ama, at salamat din po sa iyo, Brother Eli. Jason Tolibas, dalawang kabayong maputi na magkaiba pala ito. Ang isa ay may daladalang pana at ang isa ang daladala ay tabak na salita ng Diyos na tinutukoy sa Apokalipsis 19:13. Di ko narinig ito sa Katoliko. Salamat sa Diyos. Raymond de la Cruz, isa po akong Katoliko Romano pero isa po ako sa mga tagapakinig ni Brother Eli dahil sa galing at husay niyang magpaliwanag at lahat ay Bible-based. Kaya hindi din po maiwasang humanga sa kanya. At tangi-tangi sa mundo na maaaring tawaging abogado ng Biblia, Brother Eli Soriano. Salamat sa Diyos. Mario Mendoza, Katoliko ako mula pagkabata. Katabi ko pa ang pari sa misa dahil may lay minister ako. Kahit kailan hindi ko narinig ito na naipaliwanag. Salamat sa Diyos at nagliliwanag ang mga talata, dito ko lang narinig. Si Reg Sese, Katoliko po ako pero wala pong ganitong pag-aaral. Salamat po sa Diyos, nakapakinig po ulit ng mga salita ng Diyos. Ang sarap sa pakiramdam at nililinaw ni Brother Eli bawat sitas dito sa Apokalipsis. Mas dito ko po naintindihan ang pag-aaral ng Bible sa ADD. Kahit nag-aral man po ako ng kaunti sa isang Bible school, sa isang born again. Mas dito ko po naintindihan. Salamat po sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, sa Holy Spirit, kay Brother Eli, kay Brother Daniel, sa mga manggagawa at sa MCGI. Naway loobin po ng Diyos na mabautismuhan na po ako. Ilan lamang po sa mga komentaryo sa ating social media account, kapatid na Eli. Salamat sa inyong pagpapagod na mag-type para maipahatid ang inyong naliliwanagan.